Magandang araw mga kaibigan. At sa pagkakataong ito naman, ang tampo ko namang video ay paglalantad pa rin sa mga kalokohan ng The Revealers. Ibig sabihin, meron naman silang ginawang kalokohan naman. Napaka walang kalatoy-latoy yung ginagawa nilang paggiba sa pangalan ng Iglesia Katolika. Bakit? Dahil hindi nila nababago ang founder nito. Napalilitaw nila na maraming beses tinatag ang Katoliko. Pero ang kanilang tinitira, yung pangalan naman. Hindi naman yung mismong samahan, kundi yung pangalan. Maganda kasi dito kung yung iglesia mismo ang nabubuwag. Pero hindi. Ang kanilang tinitira yung pangalan at hindi nabubuwag ang mismong iglesia kahit pa pamalian ng pangalan. Dahil kahit na anong mangyari, yung pinangalanan, yun pa rin ang iglesia ni Kristo. Na hindi naman kinaaniban itong mga manalo member. Ito. Tingnan ninyo ha. Sa pagkakataong ito, ang tatalakay naman ng The Revealer, bakit mayroong Romana sa pangalang Iglesia Katolika? Bakit may Romana? Pansinin ninyo ang episode na ito. Kung nagigiba ba nila ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Bakit? Inamin na kasi nila ng Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Kaya mga kaibigan, sa pagkakataong ito, huwag niyo pong kalimutan na i-hit ang subscribe button at ang notification bell itong channel kong ito at i-share nyo sa mga Facebook groups po ninyo para marami ang makapanood. Kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dahil pinagtagpi-tagpi nila ang Council of Trent. Bakit? Ito ang mabasa umano sa Aklat Katoliko. Sa makatwid po, kuya, yung Katolika, inimbento din. Tapos babasahin po natin sa parehong aklat sa page 7, ang sasagutin naman natin yung terminong Romana. Ganito po ang nilalaman sa page 7. Ginawa ng Konsilyo ng Trento ang Romana bilang bahagi ng opisyal na pangalan ng Iglesia. Ayun. Saan po galing naman yung pangalang Romana? Aminado na naman sila, hindi na naman galing kay Kristo. Kundi, ginawa ng konsilyo ng Trento ang Romana bilang bahagi daw ng opisyal na pangalan ng kanilang iglesia. Ito yung nakakatawa. Ang kanila binabanatan, yung pangalan. Kahit na ano pang ipangalan mo dyan, yung iglesia kay Kristo pa rin, wala kayong magagawa doon. Kahit na ano mang ipangalan dyan, as long as yung iglesia kay Kristo pa rin, the same lang yun. Yan pa rin ang tunay na iglesia ni Kristo. So, ati pakinggan ng banat ni Brother Wendell. At maliban dyan, ito ang kanilang ginamit. Gawin nating isa ang pagsagot yan. Ginagamit nila ang Discourses of the Apostles' Creed. Pahina 191. Bakit? Sa Vatican Council in 1870 daw, ito ang kanilang paliwanag. Kailan po nabuo yung pangalan nila ngayon na opisyal? Kailan po nabuo yan? Basahin po natin sa kanilang aklat pa rin. Sa Discourses on the Apostles' Creed by Clement H. Crack noong 1938 sa pahina 191, iniliwat na po sa wikang Pilipino. Noong 1870, sa Konsilyo ng Batikano, ang pangalang Iglesia Katolika Romana ay iminungkahi
Ngunit ito ay hindi tinanggap. Ang mga obispong nagtipon ay buong pagkakaisang pinagtibay ang opisyal na pangalang ito, ang banal na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ayun, doon na po nabuo. Teka, ba't pinutol? Ba't pinutol? May karugtong yun eh. Oh, ating hanapin yung aking file dito sa sa Discourses on the Apostles' Creed. May karugtong yun eh. Ba't nila pinutol? Ito talaga mga the revealers talaga. Mga sinungaling talaga ito eh. Ito, ating ilantan, ano? Ito yung yung kanilang ginamit. Discourses on the Apostles' Creed. Tingnan ninyo Gusto ko mapansin ninyo ito eh. In 1870, yung sa baba, in 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ's Church. Ba't nawala yan? At tingnan ninyo, ang karugtong niyan, kama, ayan kama. Ba't ginawang period? Ito talagang the revealer talaga. Lahi ng mga sinungaling. Ha? Lahi ng mga ulupong. Na walang ibang ginawa kundi ang magsinungaling. Tama naman yan eh. Ba't di binasa ang tuloy? Ba't ginawang period? Tama yan. At ang karugtong ay as descriptive o bilang palatandaan ng Iglesia ni Cristo. Ba't hindi tinuloy ang basa? Sinungaling talaga. The revealer, kayong nire-reveal ko dito eh. Kung may kopya lang tayo ng naturang aklat na kanilang ginagamit, madali silang mabuking. Bakit? Sanay na tayo sa kalokohan ng the revealer. Sanay na tayo sa tahasang panloloko ng the revealer. Ang sarap balik-balikan, ano? Sanay na tayo sa panloloko ng the revealer. Pinuputol para manloko. Hindi man lang nahiya. Grabe ang balat sa muka. Hindi man lang nahiya. Pinuputol ng the revealer. Ba't nyo pinuputol? Mga sinungaling talaga kayo. May karugtong yan, Ba't ayaw nyong basahin yan? Ayaw nyong malaman ng nanonood sa inyo? Na yan palang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay palatandaan pala ng Iglesia ni Cristo? Ayaw nyong malaman? Bakit? Dahil alam nyong hindi yan kayo. Ba't nyo pa kasi pinipilit yung sarili ninyo? Mahiya naman kayo. Hindi kayo ang Iglesia ni Cristo. Ating ibigay kay Brother Win na ba ang pagkakataon na sa kanyang pahayag dito? Utay-utay na nabuo, Kuya Siriac, hindi Apo. biglaan. Hindi po. Nag-evolve parang Pokemon ba? Kaya Tingnan nyo. Sabi niya, nag-evolve na parang Pokemon. Sa madaling salita, the same pa rin. Sige, pagbigyan na lang natin ating gawing example yung Pokemon, Itong Pikachu, pag ito nag-evolve, ito ay magiging Raichu. Yung Raichu, siya pa rin yung dating Pikachu. Diba?
Kung nag-evolve siya as Raichu, siya pa rin yung dating Pikachu. Therefore, kung itong Iglesia Katolika Apostolika Romana nag-evolve na parang Pokemon, therefore, siya pa rin ang Iglesia ni Kristo. Nakakatawa yung sample niya. Dinaan sa Pokemon, naunawaan tuloy. Kaya yung ibinibintang nila sa atin na chap-chap, sila talaga itong nakikita sa pangapag-chap-chap eh. Sabi niya, tayo daw ang nakitaan ng chap-chap. Hindi naman sinap-chap eh. May chap-chap bang nangyari? Pag pinangalanan ba, chap-chap na? Pinangalanan nga eh. Yung chap-chap, yung tinadtad. Bakit? Sa bibig nyo naman nagsilabasan yung terminong assemble. Ha? Sa bibig nyo lumabas yung terminong assemble. Pag sinabing assemble, tinadtad. Hindi ba? Tadtad siya, tapos inassemble. Hindi ba yon? Sa inyo lumalabas eh. Hindi sa bibig namin eh. Yung term assemble, anong tawag mo dun? Tadtad galing yun. Tadtad siya, inassemble. Kasi hindi naman maa-assemble yung hindi tinadtad. Kalokohan na revealer. Nangayabag naman mo. Tad. Tayo daw ang nag-chop-chop. No, nag-chop-chop? Pinangalanan nga lang eh. Oh, nang pangalanan ba ang Iglesia ni Kristo na Iglesia Katolika Apostolika Romana? Tinadtad ba ang Iglesia ni Kristo? No. Kayo yung tumatadtad eh, inihiwalay-hiwalay nyo eh. Tapos, kayo na ang tumadtad, kayo pa ang muling mag-a-assemble. Mga bobo! The revealer, bobo! Sila na yung tumadtad. Sila pa mag-a-assemble. Akalain mo, assemble. Ewan ko na lang the revealer na ito. Yan. Tayo pa ang inaakusahan ng pag-chap-chap, mga kapatid. Ha? Dahil nabasa at na lantad yung kanilang mga ginagawang pandaraya. Una, ang pagdeklara sa Konselyo Vaticano, tandaan natin mga kapatid, hindi nangangahulugan na noon pang 1870 na buo. Mali po ang interpretasyon ng mga manalista na kundi na ideklara noong 1870, hindi lalabas yung Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Bakit? Dahil, una, wala pa ang 1870 ang Santa Iglesia Apostolika Romana na descriptive name sa Iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ang tunay na Iglesia ni Kristo ay nandiyan na. Nandiyan na, wala pa ang 1870. Oo, tama. Wala pa yung 1870, nandyan na. Katunayan, nasa Pilipinas na nga eh. 1521, nang pumasok ang Kristyanismo sa Pilipinas, kasabay ng pagpasok ni Magellan at ni Padre Pedro Valderrama. Anong reliyon dala nila? Hindi ba Iglesia Katolika yon? Yung sabihin, hindi nyo alam yan. Ating basahin. Ating basahin sa sa Philippine History by Gregorio Zaide. Ganito ang pagkakasabi sa pahina 123. Christianity, Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ
in Palestine. Sabi nila, 1870 lang nagsimula. Ha? Anong 1870? Paano 1870? 1521 nasa Pilipinas na. At huwag niyong sasabihin hindi Iglesia Katolika yung pumasok. Ha? Huwag niyong sabihin sa akin na hindi Iglesia Katolika, Apostolika, Romana yung pumasok. Yan ang katandaan. The Revealer, bobo talaga. Nako, ewan ko na lang, The Revealer. Ano ba yung mga host niyo? Mga bobo. Ewan ko na lang. Tuloy na lang natin na si Brother Wendell. Ang tanong, alam kaya ito ng mga manalista? Research naman kayo pag may time. Bakit? Nasa aklat yan ni Felix Manalo. Asan? Ito, Solo. Ito, Solo, sa pahina 20, 29. Ano ang mabasa sa Solo ni Felix Manalo? Ang pitsang ito. Pitsang pa, ang pitsang ito. 325 Anno Domini. Ang unang ganap at pangkalahatang kapulungan ng buong pandaigdig sa Kristyanismo. Ito ang nagpapakilala ng tiyak na ng pagpasok sa iglesia ng mga Kristiyano. O ano daw? Iglesia ng mga Kristiyano. Tapos ayon sa mga The Revealers, ang Santa Iglesia Apostolika Katolika hindi Kristiyano. Nasa aklat ni Felix Manalo, oh. Yun. Bistado na naman ulit. The Revealer, mahiya naman kayo. Si Manalo na mismo ang nagsabi, Kristiyanong Iglesia ang Katoliko. Tapos i-deny ninyo, sino ang tama sa inyo? Kayong The Revealer o si Felix Manalo mismo? Napaka walang kalatoy-latoy. Ang nakikita ko sa programa ninyo, yabang! Yan ang nangingibabaw. Yabang, panglalait, yan ang nasa programa ninyo. Kahit pa inyong founder na si Felix Manalo, kinokontra nyo, sabi niya, iglesyang Kristiyano yung Katoliko. Ba't sabihin nyo hindi? Sinong tama? Kayo, si Manalo. Huwag mong sabihin sa akin, pareho kayong tama. Bakit? Two opposite statement cannot both be true. Kung tama ka, mali si Manalo. Kung mali si Manalo, tama kayo. Naintindihan mo? Kung tama si Manalo, mali kayo. Kung mali kayo, tama si Manalo. Yan ang nakakatawa dyan. Bakit? Tuloy natin. Sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. O di ba nila nabasa ito? Kung ang kanilang argumento, mga mahal na kapatid at nagsubaybay ngayon, na sa 1870 lang lumabas, utay-utay umanong nabuo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. 1870. Ano itong nasa aklat ni Felix Manalo? 4th century pa. May Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana na. Ibig sabihin, mali ang kanilang unawa sa deklarasyon ng konsilyo, mga kapatid. Hindi sila nahiya doon? Hindi sila nahiya doon? Utay-utay daw. Utay-utay. Si Felix Manalo ang nagsabi, 325 AD, mayroon ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Sabi naman ng The Revealer,
Sa 1870 pa nabuo. Ay, nako. Ewan ko na lang yung mga reading comprehension nyo. Sige. Basta, mali ang unawa ng The Revealer dito. Si Manalo mismo ang ebidensya na mali ang The Revealers sa episode na ito. Ang deklarasyon ng konsilyo, idiniklara lang sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga obispo ang hindi mabagong katotohanan. Yun. At alam nyo ba, sa pagdeklara ng konselyo ng simbahan, mga kapatid, ibig sabihin, hindi yan inimbento lang ng mga obispo at ng mga pinuno ng simbahan na walang kaugnayan ang ating Panginoong Hesukristo. Mali sila. Bakit? Ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagkumpirma na anong sabi niya? 2 o 3 na magtitipon sa kanyang pangalan, siya'y kasama nila. Di ba nila na yan nabasa? Saan yan? Ito, Mateo, Kapitulo 18, versikulo 20. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Ano daw? 2 o 3. Ano pa kaya yung konsilyo? Mahigit pa sa 2 at 3. Anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo? 2 o 3 na magtitipon sa aking pangalan, ako ay naroon sa kanilang gitna. Kumpara natin, mga kapatid. Si Kibuloy nag-iisa. Nagdeklara siya na appointed son of God. Si Felix Manalo, nag-iisa. Pumasok sa kanyang silid. Hindi natulog at hindi kumain. Nagdeklara, anghel na. Ano ang sabi sa Biblia? Abo, malinaw. Sapagkat kung saan nagkatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Tandaan ninyo, mga kapatid, hindi sinabi na kung may nag-iisa at nagkukulong sa silid, ako'y nasa gitna niya. Ang sinabi sa 18:20, ang nagtitipon, 2 o 3. Higit pa ang konsilyo. Ha? Dahil daming mga obispo nagtitipon. Kaya, mga mahal na kapatid, ang ating mga apostol noon, para linawin ang isyu na may kaugnayan sa pananampalataya, anong ginawa nila? Nagsagawa sila ng konsilyo. Sa taong 50 Anno Domini, tingnan niyo ang pamagat sa Bible na ito. Di ba? Acts chapter 15 verse 1. The council at Jerusalem. So, may konsilyo sa Jerusalem. Kaya, pagkatapos sa konsilyo, ano ang nangyari? Binigyan lang ba sila ng Biblia at pinabasa? Eto, paborito nila ito na salin. Ano ang mabasa sa Gawa Kapitulo 16:4? Eto mabasa natin, mga mahal na kapatid. Kung tingnan ninyo. As they went through the cities and preached unto the people to obey the decrees which the apostles and elders had written at Jerusalem. So, hindi lang sila pinabasa, kundi dapat sila susunod sa mga dekreto sa konsilyo. At ngayon, kung ang argumento nila, mga mahal na kapatid, tandaan ninyo kung ang argumento ng Iglesyang Tatag ni Felix Manalo, dahil konsilyo ang nagdeklara, dapat hindi paniniwalaan dahil wala yan sa Biblia. Idineklara lang yan ng konsilyo ng simbahan. Tanong, kung wala sa Biblia, di paniwalaan, ang Iglesia ba ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, wala ba silang Council of the Church? Sisilipin natin, maganda ito.
sisilipin natin ang kanilang Pasugo Magazine. Ito ang mabasa sa kanilang Pasugo Magazine, mga mahal na kapatid. Pansinin ninyo. Tingnan ninyo ha. Sa kanilang Pasugo Magazine. Agosto 1977, pahina 5. Who composed the Economic Council of the Church of Christ? Article 3. The Church Council, Section 1. The Church Council shall be composed of the executive minister as presiding officer, general evangelist, division ministers. Ano daw? Division ministers. Ngayon, meron pala silang tinatawag na Economic Council, Church Council. Ang tanong, may Economic Council ba ang mga apostol? Aber, kung Biblia lang. Pero mga kapatid, alam nyo ba? Isa sa kaanib sa Iglesia ni Cristo, yung tinig ng karunungan, abay, parang walang karunungan. Bakit? Tawang-tawa siya. Saan galing umano ang division minister? Saan ko umano kinuha yon? Ito, meron kayong division minister. Division Dahil, minister. hinahanap nila ang salitang Papa Saan mo naman Biblia, nakuha sa yan? letra por letra. Saan mo nakuha yung division Ibalik minister? natin sa kanila. Yung division minister. Saan mabasa sa Biblia ang salitang division minister? Kung sinasabi nila na nakatala talaga si Felix Manalo, anghel. May mabasa ba sa Biblia na anghel si Felix Manalo? May ganun. Ang una ko naman tanong, saan mo naman napulot yung terminong division minister? Ano? Alam ko yung tinutukoy mo eh, pero hindi yun ang tawag doon. Nalagot. Lagot. Member ng INC, hindi alam, meron silang division minister. Okay. Tuloy natin. Hindi daw yun ang tawag. Tingnan nyo ang Pasugo Magazine. Balikan natin. The Church Council, Section 1, the Church Council shall be composed of the executive minister as presiding officer, general evangelist, division ministers. Nako, meron kayong division minister. Division Dahil, minister. hinahanap nila ang salitang Papa sa Saan mo naman Biblia, nakuha sa yan? letra por letra. Saan nakuha? Di ba kayo nagbasa sa Pasugo Magazine niyo? Ha? Di niyo nabasa ito? Aba. Research naman pag may time, ha? Imposible. Iglesia ni Cristo ka, di mo alam na may division minister? Ha? Ano ba yan? Di niya alam na may division minister, nakasulat pa sa kanilang Pasugo Magazine. Okay, tuloy natin mga kapatid. Dahil, eto kasi, ang daming mga aklat Katoliko ginagamit ng The Revealers. Kaya, sasagutin natin. At ipasa ninyo ang video nito sa mga kapatid at lalo na sa mga Katolikong natangay dahil sa ganitong uri na pangangaral nila. Naku. Hindi na marunong mahiya tong The Revealers na ito. Kaya no wonder nakatago ang kanilang mukha. Kasi para ipakita na talagang wala na silang hiya. Ganun pa man, mga kaibigan, nawa po ay na-enjoy nyo pong episode na ito ng ating programa na Panloloko ng The Revealers, Part 4. 4 na pala ito. Part 4. So, marami po tayong ilalabas. Abangan na natin kung kailan mag-rebat si Brother Wendell sa The Revealers. Tapos yung kanyang yung mga rebat niya, pakinggan mabuti para makita ang kabulukan nitong The Revealers. No? Mga bulok kasi yung mga nandyan eh. Yung mga host ng The Revealers.
Yung kabulukan ninyo, malalantad yan, malalantad. Magputol pa kayo. Tapos, pagputol nyo, ilalantad di ba namin yung kalugtong, ilalabas yung kalugtong na pinutol nyo, at is makikita na talagang mga ingot kayo. Fallacy of context to me. Yan ang best strategy ng The Revealers. Fallacy of context to me. Kawawa naman. Ano yung meaning ng fallacy? Invalid argument. Sabihin, kung meron mang nahikayat ang programang yan na mga Katoliko at naglipat sa kanila sa INC, ibig sabihin, yung mga Katolikong nailipat ng The Revealers, naloko ng The Revealers. Ulitin natin ha. Naloko ng The Revealers. Okay, so sa mga bago pa po sa akin channel, please po don't forget to hit the subscribe button, ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-share po ang ating mga video sa mga Facebook groups po ninyo para marami ang makapanood. Ito po si John Do Alabado, masasabi po sa inyo, maraming salamat po. At kita-kits po ulit tayo for another episode dito lamang sa Straight to the Point. Straight to the point. Paalam po sa inyong lahat.